Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na VP Sara Duterte umatras na. Grabe, PBBM panalo na. Pinatigil na Vice Pres. Bawal ng mag-president. So, yan yung panonoodin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. So, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa Malacanang Palace. And syempre, shoutouts kay Attorney Claire Castro. So, shoutout sa kanya kasi siya yung main ng video to, diba? So, syempre, kung tip nyo naman ang mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So, like, comment, share, subscribe. So, paabutin na natin yan ng 100,000 subs, men. So, 1,000 na lang, Kita nyo naman, 99. Diba? So, i-subscribe nyo na. Diba? Subscribe nyo na. Dapat by Sunday, diba? 100K na yan. So, maraming thank you sa mga nag-subscribe at syempre sa mga hindi pa, please subscribe. So, again, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, meron to pamagat na VP Sara Duterte umatras na. Grabe, PBBM panalo na. Pinatigil na Vice Pres. Bawal ng mag-president. So, Boss Balita TV, Philippine Noises. Like, comment, share, subscribe. Start. Pronouncement of Vice President Sara Duterte. Start 0. On the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Diba? Tama naman. Akala mo naman kung sino, diba? Akala mo naman yung administrasyon nila dati walang ginawang, kagalit-galit ng tao. Tapos kapag ka nagagalit yung tao, sila pa yung galit. Diba? Bakit ba nung pina-close nila yung ABS-CBN? Diba? Willing ba sila napakinggan yung galit ng taong bayan? Yung mga family nung mga nagtatrabaho sa ABS-CBN? Yung mga na-victima nila sa war on drugs nila? Pinakinggan ba nila? Tapos ngayon, ganyan lang kay PBBM lang, bigla sila nagalit kasi sila mismo yung naapektuhan. Unfair yung gano'n ay wala po siyang naging reaksyon dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. She's arguing Palibasa kasi, dapat pumapabor lang sa kanila. Diba? that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Sobrang Iba kasi yung way nila na pananawagan na magalit sa gobyerno. May example na lang natin si Dado, 'di ba? Parang doon sila nakapokus agad sa mga people's power na 'yan, 'di ba? So parang 'yun yung pinagpipilitan nila. Ganyan sila mang-encourage ng tao na magalit. 'Di ba? Okay lang sana kung yung admin talaga is may ginawa talaga, like for example, kagaya ng ginawa ng tatay niya na war on drugs talaga na may nadadamay na civilian. Okay lang sana kung yun yung ginawa ni PBBM ngayon. Tapos i-encourage niya yung tao na magalit kasi hindi naman talaga tama yun. 'Di ba? Nalalabag talaga yung human rights doon. Pero yung gusto nilang panawagan na magalit yung taong bayan ay dahil lang silang mga Duterte pinag-iinitan ngayon, which is may evidence naman. 'Di ba? Yung mga confidential funds thing nila. 'Di ba? Yung pananakot nila sa pagbabanta nila sa presidente, sa asawa at saka kay speaker is ibang usapan na yun. Parang yung pag-i-encourage mo na magalit yung tao is para lang talaga sa inyo. 'Di ba? Tapos ito namang mga supporter nyo, wala. Naniniwala din sila. Gulat na balita. Grabe, President BBM panalo na. Nagulat umatras na si Vice President VP Sara Duterte, inutusan na ni Attorney Claire. Pinatitigil na ang Vice President. Ayon sa nakalap nating impormasyon, palaban sa media ang bagong USEC ni PBBM na si Attorney Claire. Pinagtanggol niya agad si PBBM sa Vice. Hinihikayat kasi ni VP Sara magalit ang lahat sa presidente porque si PBBM tahimik lang. Pero panalo pa rin si President BBM kay VP Sara umatras ng Vice.
Nagagalit sila, pinoprovoke nila yung tao, sinasabihan nila na weak leader, tapos kapag ginantihan sila, biglang magagalit. Sasabihin ngayon, may karapatan magalit yung taong bayan. Di ba? Utusan na ni Attorney Claire, pinatitigil na Vice President. Tara panoorin natin. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang Actually, may karapatan naman talaga na magalit yung taong bayan. Pero sana naman may basihan. Diba? Hindi yung porkit, ang gusto kasi, or I think ang wait lang. Nananawagan kasi sila sa mga DDS supporter nila. Yun yung pinanawagan nila na okay lang kayong magalit sa gobyerno. Diba? Kung iisipin nyo, parang yun, panawagan lang kasi nagigipit yung kuponan nyo, yung kampo nyo. Di ba, ang pangit ng dating, di ba? Kasi alam naman natin na sa side ng mga Duterte, kapag ka may humarang talaga sa mga yan, wala talaga. Magwawala talaga yung mga supporter nila. So kahit mali na, well, mapoprove nyo rin naman yan dun sa confidential funds. Na lantaran na yung mga ebidensya dun sa confidential funds is parang tinatabunan lang ng mga supporter nila na lahat naman may confidential funds. Kaso yung kay BP Sara nakita na nga, di ba? Tapos ngayon, gusto nyo manawagan na magalit yung taong bayan kahit na lantaran yung ebidensya ng mga pagkakamali nyo, na which is ka-impeach naman talaga. Di ba? i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Tama. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po, nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong Nako. 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Nung, Sila noong lang kasi yung 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng Nako. People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Since inamin niya ni PRRT, syempre, ilulusot din yan ng mga supporter nila na joke lang naman yun. Anak ng titing kapag may aminin si PRRT, di ba, is ilalabas nila na joke. Kahit natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo Tama. nang nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante. Lalong-lalo sa mga maralitang estudyante. So, Bakit kayo humahantong sa ganyan na ano yan? Hindi ba sila nag-iisip? Or hindi ba sila nanghihinayang? hindi Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kaysa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong Yun. masasabi kung kanyang ina-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatok po ng palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Diba? Tapos, ano yun, makukonsider nyo ba na freedom of expression pa rin yung ginagawa nila Dado? Diba? Hindi nyo nga makorek-korek yun eh. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Ayun. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suhestyon. San Pedinilla?
Business Mirror? Tama naman. 'Di ba? Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, men, okay lang sana kung may basis. 'Di ba? Like, nakakalungkot pa kasi galing pa mismo sa bibig ng tao na may kinalaman sa nawalang pera, nalustay na pera na confidential funds. 'Di ba? Galing pa talaga sa'yo. Ay, nako. Good morning, Grabe ma'am. ka. Mention po nila na mas gusto po nila sana na si Vice President Sara Duterte na mag-focus on doon sa mga statements na makakatulong productive for the government. Pero si President Marcos po in his campaign rallies, nag-issue rin po siya ng mga criticisms from sa previous administration na parang against doon sa nakaraang president. Hindi po ba na dapat same na kung gusto ng unity ng Malacanang na statement of unity from Vice President Sara Duterte, should that policy also apply to President Marcos? Tandaan natin, kung Unit mapapansin same. ninyo at kung matatandaan ninyo, ang mga binanggit sa una kick-off rally ng Pangulo ay naaayon naman sa records. Naaayon naman sa pangyayari. At ang isa sa Tama. Tsaka, I think natural naman na yan kapag ka mangangampanya ka. Na syempre, pupuruhan mo yung dark side ng tawag dyan. Dark side ng kabilang panig para maiingat yung team mo. 'Di ba? Kasi syempre, yung taong bayan naman is sometimes nabubulag sila kapag hindi sila sinasabihan ng katotohanan. 'Di ba? So, they're deserving marinig ng taong bayan kung ano nga ba yung pako ng kabila para yung taong bayan na yung humusga. Kasi kung hindi malalaman yan ng taong bayan, wala. Ang ending niyan, yung taong bayan na walang knowledge is wala. Nagboboto lang din ng mga politiko na sikat. Ganon. Doon na lang sila magbe-base. 'Di ba? pinag-usapan na natin to, ang tingin natin sa isa sa pinaka nag-trigger ay yung patungkol sa nagde-deliver ng suka. Tandaan nga natin, inuulit ko, hindi po walang pinangalanan ang Pangulo dito. At nung sila ay sumagot muli, hindi po ba karapat-dapat din na sumagot ang Pangulo na nang-aayon din naman po sa kanyang mga records, sa kanyang mga naobserbahan. Hindi Tama. lamang po Parang rebuttals yung yan. Tapos, ano bang iniiyak-iyak nila? Eh, sila naman yung inaano nga nila si PBBM na weak leader eh. 'Di ba? So kapag hindi babanat si PBBM dyan, wala. Ano na naman yung gagamitin ng kabila? Weak talaga, 'di ba? May paano-ano pa sila na kapag hindi i-re-rebat, wala, totoo, hindi na rebat eh. Tapos kapag ka nagre-rebat naman, eh bakit ganyan ka? 'Di ba? So huhusgahan agad. kas dapat ang ibang partido o ibang tao ang maaari magsalita patungkol dito. Karapatan din po ng Pangulo na magsalita kung ano po yung kanyang damdamin. Ito naman din po ay para mapakita sa tao kung ano ba yung katotohanan. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Tama. Ana Badjo, GMA News Online. I'm sorry, baka may reaction lang tayo sa China keeps on pressing the Philippines to withdraw the missile system from the South China Sea. Yung kahapon, ma'am, na sinasabi po nila. Uulitin pa rin po Nandiyan na naman yung China, pakialamero talaga. natin ang pinakahuling pronouncement ng Pangulo. Hindi po nagbabago ang Pangulo sa kanyang pronouncement. Meron po siyang mga demands. Kung gusto mag-demand po ng China, meron po tayong counter-demand dyan. Pareho pa rin po Yun. ng ating stance. Ang Pangulo, ganun pa rin po ang kanyang stance. Thank you, ma'am. Kasi ma'am, may fake news po ba yung kumakalat na video nyo regarding dun sa umano'y pagbawala nyo sa Maganda yan. Maganda yan. Hindi na to salita ng palasyo at ng Pangulo. Ako na to. Okay. So I think laktawan natin to, men, kasi na-react na natin yung part na yan eh. So baka mag-double ano. So parang na-explain na ni Attorney Claire Castro dyan na pinaglalaban niya lang talaga yung rights ng client niya. And then yung sinabi niya nga dyan, yung sa issue niya, yung sa video na nag-viral, is gagawin niya ulit talaga yun if ever na mangyayari ulit yun. So parang I think na-cleared na ni Claire Castro yan. So laktawan na lang natin kasi meron na tayong reaction about dyan eh. Hanap tayo ng karugtong. Diba? And about Congressman Franz Castro, if ever na naging kamag-anak ko siya, I will be proud. The problem is hindi eh. Yan din, nakita na rin natin yan. Yung patungkol sa kamag-anak niya si Franz Castro daw. Alam niyo naman itong mga DDS talaga is sobrang lakas nilang mga intriga. No? Porket kaparehas lang ng apelyido is kamag-anak na, anak ng teteng. Oh. As if naman na isa lang yung Castro sa buong Pilipinas, di ba? Kaya nga sila nahahalata eh kasi yung ginagamit nilang apelyido is hindi known yun. Gumamit ng piatos, booking. Piatos, hinango mo talaga sa chichirya,
Sabi-sabi pa si Bato, maraming piatos sa Davao. Maraming yung piatos sa Davao. Ang tanong, sino si Mary Grace Piatos na nag-ano dun sa 125 million na yun? Diba? Tuloy. Bigyan ng pagkakataon para aralin po ito. May mga issues po, especially sabi nga niya po ay kailangan nating gawing perpekto yung expressway system natin. So, pagbigyan po muna natin ang ating appointed, newly appointed Secretary of DOTR, Vince Dizon. At kapag ka po ito ay kanya naaral, maaari po siya magbigay ng report kung kinakailangan talaga 100% na dito sa expressway payment, cashless expressway payment. At makikita po natin kasi ang kanyang punto. Okay, kaya dapat din pong pag-aralin ito. Ang sabi po niya, So, mahihirapan po talaga ng 100% sa lahat ng expressway toll na cashless. May pagkakataon po kasi na malamang wala po kayong cash at the time or naka-deposit na amount sa inyong RFID cards. tama naman. Pangit naman talaga yung cashless lang kasi syempre hindi naman lahat ng tao is updated. And then hindi lahat ng tao merong cellphone. Lol. Mahihirapan Or what if malobat ka? 'Di ba? po, ibig po kayang maging result nito ay mag-penalize or magkaroon ng penalty. So, tingnan po natin kung paano po itong aaralin ni Secretary Dizon at siya po ay magbibigay ng kanyang assessment at report sa ating Pangulo patungkol dito. Yung sa PUV modernization, ma'am. Muli, marami pong stakeholders na kakausapin si Secretary Dizon, aalamin niya kung saan maaaring magkaroon ng negotiation at hindi naman niya po pinapasubali na kailangan po talaga ng POV modernization. So, PUV modernization. So, mas maganda po na POV. So, binabanatan din niya ng kabila, no? Kasi nagkamali daw si Madam Claire Castro dyan sa POV at PUV. So, alam nyo sila, bawal ka talaga magkamali, men. Kasi since wala nga silang pwedeng maiatake sa'yo, ang kukunin nila na angle sa'yo, yung mga konting pagkakamali mo. 'Di ba? Tapos iwa one side nila yan. Or, anong tawag dyan? I-splice nila yung video. Biruin mo, wala na. Sinabihan na nila si Attorney Claire Castro dyan na ob-ob. Dahil daw yung POV niya naging POV. So ano yun, bawal magkamali. Tsaka hello, bago pa lang si Attorney Claire Castro sa position niya, no? Nahanapan nyo agad ng 100% form. Wala lang, may ano lang talaga, atake na lang talaga kasi wala, hindi nila kakayanin ng yung derechahan. tingnan po muna natin kung ano ang kanya magiging action. Bigyan po natin siya ng tamang panahon para maaral ito. Mahirap po kasi ngayon, ilang araw na po siya? 2 weeks? Parang ganun pa lang po, no? So, hayaan po natin muna maaral at saka po siya magbigay ng kanyang assessment at evaluation sa Pangulo. Ann Samerano, Bomborazo. Yusek, good morning. Reaction lang po from the Palace sa ginawang pag-question ni Dr. Tony Liachon sa zero government subsidy sa PhilHealth sa Supreme Court. First time po daw ito sa history ng Pilipinas na hindi binigyan ng importansya ni Presidente ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ano pong take ng Palace dito? Meron po mga kalusugan. dahilan dito kung bakit po naging zero subsidy ang mga mambabatas natin. Pakinggan na lang po muna natin kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court. Kung sasabihin po ng Supreme Court na dapat po na ibalik ang subsidy mula sa gobyerno, tutuparin po natin yan at magkukumply po tayo kung ano man po ang sasabihin ng Supreme Court. Kayo din ba, men? Ano yung opinion nyo about dyan sa PhilHealth thing na yan? Comment kayo sa baba. Thank you. Christian Yusores, Radyo 630. Good morning po, Yusek. Recently po, Solicitor General Menardo Guevara challenged the ICC na instead na pilitin yung Philippine government na makipagtulungan sa kanilang investigation sa drug war, ibigay na lang sa gobyerno natin yung mga hawak nilang ebidensya or information kung talagang gusto nilang makatulong doon sa probe sa drug war. Is the Palace agree, Solgens? Pwede din naman yun. Pero I think kasi, ewan ko kung dahil ba mahihirapan nga tayo kasi, dating presidente. Or I don't know. Statement. Sa ngayon po, lumalabas po na ang sinabi po ni OSG Guevara ay kanya lamang po na opinion. We have to stand by the statement of Executive Secretary Lucas Bersamin. Nandun pa rin po ang ating polisiya na wala pong jurisdiction ang ICC sa ngayon. But kapag po humingi ng tulong ang Interpol, magkukumplay po tayo at tutulong po tayo. Yung pa lamang po ang pinakahuling pronouncement ng palasyo. Eden Santos, Net 25. Ma'am, going Tsaka may nabalitaan din ako na nag-viral na picture ni PRRD na parang pumunta ata daw ng China. Ewan ko lang kung confirmed na yun. Basta kalat siya ngayon sa social media. Kasi, if ever totoo yun, wala na. Bakit pumunta na ng China? Nangingibang bansa na. Ewan ko ba sa mga taong to kapag palapit na ng palapit yung nila, yung mga paglilitis nila, biglang nawawala sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga itong impeachment na to, wala, di tayo or magugulat na lang tayo. Baka nasa ibang bansa na din yan si VP Sara.
Back po dun sa POGO issue, sabi po ni Secretary John Vic Rimulya yesterday na yung magulang nung batang dinukot po sa Taguig, yung estudyante sa isang international school, ay Chinese national and a former operator po ng POGO. Ang tanong lang po, bakit po nananatili pa sila dito sa Pilipinas at nakapag-aral pa sa isang international school, gayong pinaban na nga po yung POGO at lahat po ng involved doon ay pinapakasuhan at pinapadeport? As of now, wala po tayong detalye kung ano po yung identity or yung talagang complete na personal circumstances nung binabanggit nyo mong Chinese national. Sila po ba ay walang dokumento as of now para sila po ay makapag-stay? Kung wala po silang dokumento, we have to check on that. Hindi po tayo maaaring magsalita against them. Kailangan natin ng dokumento. Kung sila ay walang dokumento rito at nakakapag-aral pa, malaking question po yan at dapat po natin talagang imbestigahan. Alvin Baltasar, Sige po. Radyo. So, ano na kayang balita kay ngayon? Alice Go ngayon. So, siya yung parang God of Pogos eh. Pilipinas. Isang magandang umaga po. Good morning po. Follow up lang po doon sa tanong ni Ate Eden. Sabi niyo po kanina, magiging mabilis yung aksyon natin laban sa Pogo. Does this include yung order natin sa Bureau of Immigration na bilisan, paspasan yung pagpapadeport doon sa mga kinakailangan ng ma-deport? Isasama po natin yan. Sa tamang panahon, sa tamang aksyon, magagawa po natin lahat yan. Basta po siguro yung mga detalye pong ito, kung mga requirements ay na-comply na po, para po sila ma-deport, lahat po yan ay gagawin natin. Yung mga espiya ba din, ipapadeport din ba yun? Kasi for me, siguro yung mga espiya yun, dapat dito yun maabulok diba? Dapat dito yun maagnas. Kasi kung ipapadeport natin yun, parang wala lang. Hinatid lang din natin sila para ihatid yung informasyon, diba? Malay natin, papakawalan din yan dun. Evelyn Quiros, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. Doon lang po sana sa mga sunod-sunod na illegal pogos na nahuli ng PAOK sa Pasay. Meron po bang direktiba ang Pangulo dito? At as a lawyer po, meron po bang liability ang mga LGU officials dahil na-issuehan po ito ng mga permits? Yun Paalamin lang. po natin kung hanggang saan po ang naging partisipasyon ng mga opisyal ng LGU, kung nabigyan po ito ng permit, kahit wala pong tamang dokumento, at Tama. lumalabas po na lahat itong mga taong ito na nagkaroon po ng tsansa makapagtrabaho sa Pilipinas, Tama. malamang ay hindi Alam nga namang lulusot lang sila. Ang swerte naman nila. Di ba? I think sa kanila nga daw hindi natin sinasabi what if, di ba? Na malaki yung bigayan kaya still nakakapag-operate pa rin sila. Di ba? Alam niyo naman yung mga ganyang mga illegal na gawain, need talaga nilang magpadulas, di ba? Para tumagal din yung mga business nila. Malay natin, merong ganyang nangyayari. Then kapag mapapatunayan, edi wala na. Rekta na. Sa kote lahat yan. lamang po mga opisyal ng LGU ang maaaring managot. Kailangan po nating matrace kung paano nakapasok ang mga foreigners, Chinese nationals in particular, or may iba pa, no? May iba pa pong mga foreign nationals. At ito po ay pag-aaralan natin at makikipagtulungan po tayo sa lahat ng ahensya para masugpo ito and at the same time, mapanagot ang dapat mapanagot. Yun. Thank you. So I think hanggang dito na lang kasi parang lumalayo na tayo sa sa topic natin So stick muna tayo dun kay about kay VP Sara, 'di ba? Tapos yan lang naman. So again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So suportahan niyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre bago niyo iwan yung YouTube channel natin at Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So paabutin na natin yan ng 100k subs So subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nakasubscribe na. So, again, that's it. So, courtesy din pala sa Malacanang Falas. Tapos kay, Palacio. So, also courtesy na rin kay Attorney Claire Castro. So, ibang klase talaga. Grabe, managot talaga. So, yun lang naman, men. Kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below. So, I think about sa doon tayo pumunta sa kay VP Sara muna na parang nananawagan sila na magalit yung taong bayan sa gobyerno. Kala mo talaga, 'di ba? Kala mo talaga hindi siya deserve. Kala mo talaga dapat sa kanya mismo manggaling yung mga words na 'yon. 'Di ba? Or parang ang weird naman na sa kanya mismo galing yung word na yun na magalit kayo sa gobyerno. Tapos malaman-laman natin, meron siyang issue sa confidential funds, pera ng taong bayan. Sa bibig mo pa talaga nang galing mananawagan ka. So, yung mga taga-kabila naman siguro na against sa inyo,
may karapatan din palang manawagan na i-impeach ka. Tapos ngayon, kapag ka nananawagan yung kabila, since, may nawala ngang pera, 500 million, di ba? Confidential funds. Di ba? Pera ng taong bayan. Since meron ngang nawala doon, may karapatan din pala yung taong bayan na magalit sa iyo. Kasi pinagkatiwalaan kayo. Sabi nyo nga, 32 million yung bumoto sa inyo. Diba? Which is may mga nagko-comment din naman dito na yung 32 million daw na yan is na daw yan, hati na daw yan or parang bawas na yan kasi may mga loyalist din daw na bumoto dyan. Diba? Hindi lang yan purong mga DDS talaga. Tapos syempre yung mga dating DDS, wala na rin sa panig nila. So kulang-kulang na lang siguro yan. Ilan na lang yung supporter nila. Diba? So may karapatan din pala kami na manawagan na i-impeach kasi syempre pera ng taong bayan yan eh. Diba? Tsaka huwag niyong sasabihin na yung ginagamit nyo kasi grabe, binuto si Bibi Sara ng 32 million katao tapos i-impeach lang ng 250 na congressmen. Sino bang nagsabi na 215 yung nag-impeach kay BP Sara? Congressman. Do you think congressman talaga yung magpapa-impeach kay BP Sara? Ang magpapa-impeach kay BP Sara, yung mga mali na pinaggagawa niya. 'Di ba? Yung mga mali niya. Parang lang yan eh, kapag kunyari nakatsugi ka. 'Di ba? Nakatsugi ka ng tao. So kapag ba ikukulong ka ng pulis habang buhay, kasalanan na ng pulis kung bakit nakulong ka habang buhay. Kapag ba kinonvict ka ng judge na makulong ka habang buhay, kasalanan ba ng judge kung bakit makukulong ka habang buhay? Kasalanan mo yan, chinugi mo yung tao eh. Tapos ngayon, itong impeachment ni Bibi Sara, i-compare nyo na 32 million yung bumoto, i-impeach lang ng 315 na congressman. Anong mindset yun? Yung mga DDS din naman, niwala agad. Di ba? Na parang, bakit i-impeach? Bakit i-impeach? Unfair. So wala na. Kinalimutan nyo na yung mga pera na nalos tayo. Kinalimutan nyo na yung mga pera na nawala. Diba? Wala. Sobrang idol nyo kasi. Yan yung pangit dyan kasi wala lang. Para lang mag-stick ka sa mga idols mo. Diba? Kasi I think binubulag ka rin or wala lang siguro. Sobrang taas lang siguro ng paghanga nyo. Ang nakakalungkot pa dyan, yung idol nyo lang naman din talaga is yung tatay. Sadyang lang siguro, parang nauobliga na lang kayo na suportahan din si BP Sara kahit sobrang dami ng mga kapalpakan na nagawa niya. Kasi anak siya ng ng idol niyo na si PRRD. FPRRD pala kasi former na, di ba? Sabi ko sa inyo, wag kayong masyadong magpabulag sa sa pagiging diehard supporter kasi kakainin kayo niyan, men. Di ba? Doon pa lang sa may 125 million eh. Di ba? Hindi nga masagot-sagot. Sino ba kasi yung piatos na yan? Di kasi nag-iingat. Di ba? Itong taong bayan naman, biglang banat na lang na lahat naman may issue sa confidential funds. So alam niyo yung tipo na yung pagkakamali ng isang tao is hahanapan nyo na lang ng ibang pagkakamali din yung tao para lang masabi nyo na sila lahat. So parang tawag dyan. Parang inaano nyo na lang na okay lang yan yung ginawa ni BP Sara. Ginagawa din naman yan ng ibang politiko. Diba? Tapos may pasabi-sabi pa sila na bakit daw si BP Sara yung pinag-iinitan. Dapat yung iba din. Siya yung may pinakamataas na posisyon eh. Di ba siya yung mas magandang gawing sample? Tsaka after that, yung mga congressman na yan or mga senador na mga corrupt din is may araw din naman yan. Di ba? Mabubuko din naman yan. It's just, nauna lang talaga si BP Sara. Kaya wag niyong gamitin yung word na kay BP Sara 125 million. Yung sa ibang mga politiko, 1 billion, yung iba 10 billion, yung iba 100 billion. Yung kinukumpara nyo, parehas lang naman may pagkakamali yan. It's just minalas-malas lang talaga si BP Sara kasi yung mga ebidensya sa kanya, wala na. Nakalantad na lahat. 'Di ba?
prosecution na lang yung iniintay. And then upcoming na siya. 'Di ba? July 30, ang tagal pa nga eh. Sobrang inip na yung taong bayan. 'Di ba? So sa mga inip na inip dyan, shout out sa inyo, anong ulan? Check lang. So again, hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, our YouTube channel, Filipinoise. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, paabutin nyo na ng 100,000 subs. Yan. Then, that's it. Thank you so much for watching. Filipinoise. Subscribe.